Ayan mga ka-sisters, yung mga isda na nahuli namin sa Sabike, inipon namin sa, nilagay namin sa ref. Yan o. Ito ay frozen na, pero 1 day lang siya. Maging ito, dahil hindi pa agad kami nakapagluto pag galing sa Sabike. Tapos ito, bagong huli ito, si Kamister ang naglaot. Yan, yung malalaking isda, anuhin natin yan, lutuin natin siya ng daing na biniak. Tapos binabad natin sa mga spices. Yan. Pero yung mga natira na to, mga kasister, katulad nito, yan, matigas pa dahil may yelo, ay idadaing ko yan. Itatasik muna natin bago ibibilad para sure natin na maganda yung ating daing. So, ayan. Upayan ko na ng kwanto kasi napakarami. Ayan. Gamit tayo ng gunting. Bali, kukunan ko lang ito ng hasang. Pag naglinis na may ayan, nakuha na yan. Ang iba maliliit, iba malalaki. Madali siya makuha pala pag saan. Pag gunting ang ginamit. Mahirap. Matagal na tayo. Hindi may iwasan ang langaw. Yung langaw kapag tag-ulan lalong dumadami. Kaya kailangan malinis ang palibot para walang langawan. Bilang may init, magbilad tayo ng daing. Teka lang. Gawa tayo ng solusyon ng ating daing mga kasisters. Ayan, bali estimated lang yun sa akin dahil yung isda na dinaing natin ay 5 kilo. Kailangan natin tunawin mabuti yung asin. Ibabad natin siya ng 24 hour ibilad para yung asin ay manuot doon mismo hanggang sa buto. Ito ay hindi naman maalat. Mga kasisters, ang tawag dito sa ginawa ko ay tasik. Bisaya bang tawag doon? Tagalog. Yung binabad na daing sa buong magdamag. Tasik. Yan. Kailangan tunaw na tunaw yung asin doon sa tubig. Saka natin ilagay yun ating isda. Bandaw-bandaw lang. Yan si tita mo. Tita mo lagi na gano'n siya. Oo, kung manabawasan ka mong talagang bukid to. Ba, yung ganito lang yung daing mo. Kadami ba eh? Pangasasa. Puro baligya. Oo, puro talagang bukid itong buwan kaya. Pinaya. Nilagay na natin yung ating isda. Dami. Halos kalahating timba. Lagyan natin asin sa taas. Ang iba nito, nilalagyan pala ng yelo para fresh. So, sa akin, ganyan lang muna.
Mataba yan. Kababadsasin ha. Ha? Ito, niad. Ito. Ito. Takot. Doon na yun. Doon na dikit-dikit. Dami. Tayong tuyo nito. Ang init. Ayan. Kunti na ito. Mga ka-sisters, 2 days ko siyang binilad sa araw. Aba, pero pag binilad, sa araw talaga yun. Maling term. 2 days ko siyang binilad. Ayan, tuyo na. Ano? Ayan. Mabango, kahit sabihin tuyo or daing. Kasi hindi siya nabulok. Lalagay natin siya sa ating lalagyan para i-stock. Yan. Ito mga ka-sisters ay pwede natin ihalo sa mga gulay-gulay. Dahil marami ito. Ang ingay talaga ng ano, pangsada. O ano yan? Sarap yan eh. Dahil marami ito mga ka-sisters, magbibigay din ako sa mga walang ulam. Kaysa magbili sila ng tuyo sa tindahan. Yung tawag sa amin is kawot. At least ito ay pinaghirapan ko itong mga ka-sisters kasi ito lahat ay huli. Ito sa biki. Tawag dito sa isla na ito ay hasa-hasa. Diba? Kasi pagdating ng tag-ulan itong mga ka-sisters ay save na kami sa ulam. Kasi pwede siyang i-stock ng medyo matagal. Pupuno yung basket natin. Ayos. Dami. Sa mga may something na sa kidney, mataas ang uric acid, bawal ito kainin. Pero kapag no choice ka, pag dito sa probinsya is kakain ka talaga nito. Na. After 2 days, ito na yung resulta ng ating paggawa ng tuyo. Abangan mga ka-sisters sa
Abangan mga kasister sa ating cooking. Aba, cooking. Sa pagluluto nito kung saan natin ilagay na gulay. Ayan. Thank you! Bye-bye!